Tayo mga kababayan kay Trillanes. Wala na nga ako ditong ulam eh. Pati si Benitez pinoproblema ko pa. Lumipat nga tayo content, topic. Dito tayo kay Trillanes. Ito mga kababayan. Senator Antonio Trillanes, nanawagan sa taong bayan, mapakakamping ka man, mapadidiis ka man, at mapaluyalista ka man, pulahan, dilawan, pinklawan, pakinggan ninyo ito. Ito, mga kababayan. That could be a scenario na hindi natin nakikita na baka hindi nga matuloy yung impeachment trial. I hope and I pray na matuloy kasi ako confident ako na pag lumabas yung mga ebidensya ng corruption ni Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord. Pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. At yan na ngayon ang magiging hatol. Walang filter ito, walang fake news na social media na kaya nilang baluktutin. Hindi, kasi magiging magiging teleserye ito kahit hapon. Mapapanood nila straight from the source. Kaya maraming mamumulat. And I'm sure of that. Tapos where the public opinion goes, the senators would go as well. That could be a scenario na hindi natin nakikita. Ito pa, mga kababayan. Ma'am Ara Cabero, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ito mga kababayan, meron ako isang ipapakita sa inyo Ito, panoorin nyo lang. Hindi ako magsalita. Tapusin natin bago ako magsalita. Merong video dito si Senador Antonio Trillanes na kung saan nagsasalita siya dito at ipinaliwanag nga niya kung gaano nga ba kasinungaling, kung gaano nga ba katarantado itong si Digongyo. Ito mga kababayan. May lalaki ba dyan sa itaas? Sagot po ng anak niyang babae, wala po. Alam ko na may hindi umalis si Micah na kay papa niya. Nakalabas na ako ng bahay, gate pa lang. May narinig na ako na putok ng baril. Maya-maya may sumigaw. Partner ko, natamaan niyo na yung anak ko. Magpapakamatay na rin ako. Hanggang sa putukan na. Inaabot niya po yung anak namin sa pulis na nasa baba. Makawa siya na itakbo sa ospital. Pero binaril pa po siya sa dibdib. Wala silang away. Napa-autopsy ko po siya kay Dr. Fortuno. Kung human shield dapat ang tama dito harap. Hindi po Ang bala galing po sa ilalim. Nape tagos sa tenga. Pero ito, si Kato pumutok pa. Kaya tinamaan si Kabigaw. So pag-retaliate naman ni Kabigaw ay hinagip naman niya yung bata. Siyempre, uncontrollable naman si Kabigaw doon sa pagputok niya dahil nga tinamaan na siya. Sa murang edad. 3 taon lang siya. Ngayon ninyo sabihin war on drugs ni Digong ay maganda. 3 years old bata, patay. Binaril. Baba. Lumusot sa tainga. Sabihin ninyo, adik. Di ba? Ito pa, mga kababayan, papakita natin dito kung gaano kasalbahe yung Lolo Digong ninyo. Dito tayo. Mga kababayan, para makita po natin. Wait lang mga kababayan, saan na ba yon? Nakasave yun dito Maganda yun kanina. Mahaba-haba yun. Natuwa pa nga ako nung pinapanood ko yun. Patungkol kay Digong at sinabi ni Trillanes. Ito po. Ito. Ayan. War on lies. Pakita natin mga kababayan. Sa Senado, sa posisyon, iniisip namin ano ito nangyayari.
Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Si Sergeant Arturo Las Cañas, isa sa mga leader ng Double Death Squad, nagmamatigas nun at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Double Death Squad nung umalis siya dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Double Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and understanding of what I had said because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa ng Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At kami noon sa hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Isa sa na-discover namin ng mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, kay Sara, Baste, Pulong at Hanlet. Lahat ito tumutotal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito, hindi totoo ang war on drugs. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. So ito ha mga kababayan. Narinig nyo ang sabi ni Trillanes. Ngayon, kapag natuloy ang impeachment trial ni Sara, dito kayo magugulat kung gaano kalaki ang pera na laman ng bank account ni Digong at ni Sara na joint account. Una, ito po mga kababayan, account owner, Sara Shimerman Duterte, October 25, 2011 and 2012. So, amount of 7,440,800 and then sa April 2011, 7 million. 2012, 7 million pa rin. Dito naman sunod, 700,000 and 7 million worth 14 million, 15 million. Mula lang to ng 2011, 2013 kay Sara lang. Ito. Sa account na pumasok kay Sara, 2011 and 2012, 14 million. Sa account na pumasok kay Digong, 2011, 2012, 2013, 15 million. Dito naman sa account ni Baste, 2011, 2013, 41 million. Dito naman sa account ni Pulong, 2011, 2012, 19 million. Dito naman kay Hanilet, 2011, 2012, tatlong 2012, 42 million. So ayan po ang total, mga kababayan.
na pumapasok sa bank account nila. Ngayon, pag ipasa sa Senado yan, sa impeachment trial, mga kababayan, ayan, takpan natin, makikita nyo po yan. Meron po, makikita nyo naman po dyan, paki-zoom na lang. Ayan, may pangalan po yan, Sara, Digong, Baste, Pulong at Hanilet. Yan po ang pumapasok sa kanila, may mga year po yan at date. Kaya sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, abangan ninyo sa impeachment ni Sara pag ilabas itong bank account na resibo. Kita na baka hindi nga matuloy yung impeachment trial. I hope and I pray na matuloy kasi ako confident ako na pag lumabas yung mga ebidensya ng corruption ni Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord, pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. At yan na ngayon ang magiging hatol. Walang filter ito, walang fake news na social media na kaya nilang baluktutin. Hindi, kasi magiging magiging teleserye ito kahit hapon. Mapapanood nila straight from the source. Yan ang sabi ko, mga kababayan. Si Trillanes na mismo nagsabi, pag natuloy ang impeachment ni Sara, hindi niya maipaliwanag at hindi niya maamin-amin kung saan galing yung pera na ibinigay ng isang drug lord. Halos lahat sila tumatanggap. Every 6 months. Sabi ni Trillanes yan mga kababayan. Yun, pinakita ko na sa inyo. Mga kababayan, pinapakita ko na. Si Trillanes nagbanta na. Abangan daw ninyo sa impeachment trial ni Sara ang bank account at pera galing sa isang drug lord. Di ba? Mega love shoutout po, Ma'am Didi Garden of America. So yun lang ang aking masasabi.